fleet papalayo sa baybayin ng Zambales. Walang humpay din ang radio challenges ng PCG sa barko ng China para igit na wala itong karapatang magpatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinag-uusapan na ng National Maritime Council at ng National Task Force for the West Philippine Sea ang posibleng paghain ng panibagong kaso laban sa China dahil sa mga ilegal na operasyon ng mga barko nito sa EEZ. Kailangan kasi deliberate yan para pagka mag-fight tayo, sigurado panalo tayo. Marami ng mga like-minded at allied countries na handang tumulong. Hinikayat ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang iba pang mga bansa na tumulong sa Pilipinas para mas mapatibay pa ang nasabing kaso. Bianca Dava, ABS-CBN News. Ikinalugod ng Malacanang ang paghahain ni Senator Rizzo Ontiveros ng Substitute Adolescent Pregnancy Prevention Bill matapos na bawiin ng ilang senador ang suporta sa naunang bersyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Berasamin, nangangahulugan ito na uunawaan ng senadora na may di katanggap-tanggap sa naunang bersyon ng kanyang panukalang batas. Kinumpirma naman ng Malacanang na hindi nabanggit sa panukala na ituturo sa mga bata ang masturbation. Pero tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa komisyon ng panukala na nagsasabing magiging alinsunod sa international standards ang Comprehensive Sexuality Education Program. Samantala, iginiit ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel na wala sa lugar ang mga batikos sa panukalang batas na layong pigilan ang maagang pagbubuntis. Plano naman ng House Committee on Basic Education and Culture na talakay na sa susunod na linggo ang implementasyon ng mga programa laban sa teenage pregnancy sa mga paaralan. Hindi po totoo na tuturuan natin yung mga bata na mag-masturbate sila. In fact, maraming mga studies na nagpapakita na habang hindi pa nga formally natuturuan yung mga kabataan ng mga concepts related to their bodies, ay pwedeng mag-engage sa mga risky activities ang mga kabataan. Sinasabi ko natin sa kanila, pag-aralan sana, at sa Lunes po, magkakaroon na naman ng committee meeting, yung pangalawang committee meeting, para magre-report back naman ng DepEd, para ano ba talaga yung basihan nila for implementing, kasi kung hindi talaga pwedeng RH law lang Binigyan din ng Korte Suprema ng paghihikayat sa mga bata na pumasok sa prostitusyon ay maituturing na child trafficking kahit pa sinasabing hindi binuwarsa ang isang biktima. Ginawa ng Supreme Court ang pahayag matapos pagtibayin ang conviction ni Jonah Villaria at Lourdes Maghirang sa kasong qualified trafficking in person. 2016 nang maaresto ang dalawa dahil sa mali pagbubugaw sa siyam na babaeng edad 14 hanggang 18 sa isang birthday party kapalit na 1,000 piso para sa 3 oras na pananatili o 3,000 piso kapag mag-overnight. Base sa desisyon na iniakda ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, malinaw na sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, pasok sa krimen ang panghihikayat, pagbiyahe, paglilipat o pagsasama sa isang bata para ibugaw. Pinatawan sina Villaria at Maghirang na habang buhay na pagkakulong at pinagbabayad din ng tig 2 milyong pisong multa bukod pa sa 600,000 pisong danyos sa bawat biktima. Tuloy na sa susunod na linggo ang muling pag-imprenta ng Commission on Elections sa mga balota para sa halalan 2020.